Ang ulat po dito ay nakita siya sa gilid ng Buwed River sa Cannon Road. Unay walang malay at hindi ho nagre-respond. Nakuha siya ng mga rumusponde na hating gabi. Nadala pa sa dineklarang patay ng doktor na si Gian Frances Salinas, 12:02 ng hating gabi. Ang driver naman po ni Cabral, ang pangalan ay Ricardo Muñoz Hernandez, siya ang huling kasama ni Cabral. At sa kanyang kwento, binabagtas po nila ang Cannon Road mula Baguio nang magsabi si Cabral na ibaba siya sa Purok Maramal, Sitio Camp 5 sa Barangay Camp 4 alas 3 ng hapon. Nagsabihan niya ito na iwanan lang siya doon. Pero dalawang pangyayari to, Jen, ha? Una ay dumaan sila sa lugar, bumaba sila, pero sinita sila ng pulis. Opo, pinalis kasi pinalis sila. Panganib daw po sa lugar na yun. Ang sabi ng driver, bumalik sila sa may malapit sa hotel, kumain, at nagpunta sa hotel. Bago bumalik ulit rito. Doon sa area pa rin yun. Ibig sabihin, dalawang beses sila pumunta. At yung sa second time, dito na nagpaiwan si Cabral. At sabi sa driver, balikan mo na lang ako. Nung pagbalik niya ng bandang alas 5 na ng hapon, hindi na niya makita si Cabral. Bumalik si Hernandez sa hotel kung saan sila naka-check-in. Wala din daw po doon Kaya bumalik siya sa Cannon Road View Deck kung saan nandun ng Station 8 ng Baguio City Police Office. Humingi na siya ng tulong. Kasi gumabi na madilim na. At dahil dito, tumulong po ang pulis sa paghahanap at doon nga po nakita, doon sa site, sa ibaba, 30 metro mula sa riverbank ang katawan po ni Cabral bandang alas 8 na po daw ito ng gabi. Hindi pa malinaw kung bakit inabot ng 4 na oras bago iniakyat ang katawan ni Cabral sa kalsada. Baka nahirapan. May mga report din na nagsasabi na nahulog si Cabral at ito ang sinusundan ng investigasyon sa ngayon. Ang Office of the Ombudsman ay nag-utos naman na lahat ng gadget, ibig sabihin mga cellphone o kung anumang computer, laptop, ay ingatan. Ito pong lugar kung saan daw po nagpaiwan si Cabral ay isang populated area. May mga tao diyan sa paligid. Malapit ito sa isang nasirang rock shed at sa rock netting project site na in-inspection ni Pangulong Bongbong Marcos noon kasama si Mayor Benamin Magalong. Iniugnay din si hindi na ito, background na ito O yun po ang pangyayari. Sen. So yun. Pero ngayon kasi parang marami tuloy ang lumalabas ng mga balita kung ano talaga ang naging nangyari dito kay Yusek Cabral dahil nga sa mga pangyayari ito. Sen. Pero base sa paglalahad mo, Nelson, parang gusto niya talagang pumunta sa lugar na yun Bumalik pa Opo. Una, tama ba yung sinabi mo na binawalan sila ng pulis sapagkat kapanganib yung lugar na yun? So, umalis nga. Tapos sabi mo, bumalik ulit. So, ibig sabihin, parang gusto niya pumunta talaga sa lugar na yun. Pangalawa, napansin ko, sabi na bagit mo kanina, bumalik yung driver para balikan siya, di ba? Kasi sabi ni, iwanan mo ko, pero balikan mo rin ako. Oo nga, pero hindi ba niya hinintay na dapat tatawag? Balikan mo na ako. Di ba dapat may... Usually, ganun mo Hindi ba dapat tatawagan ka? Balikan mo na ako rito. Nasaan ka na? Tagal-tagal mo naman. Ayun nga. So bakit kagad bumalik yung driver nang wala pang pasabi? Mga isang oras daw po ito. Isang oras sa pagitan, nagpakarga daw siya ng gas di ba? Yun ang mayroon pa yung story yung Oo nga, pero di ba karaniwan, hihintayin mo yung... tawag ng boss mo. Kasi iwanan mo na muna ako dito. Di ba pang karaniwan? Te-text na lang kita. Tatawagan kita. Wala bang ganon? Wala po. Walang ganon, Sen, Well, ayaw naman nating magbigay ng mas malalim pang komento sa bagay nito. Una, ay iginagalang natin, nirespeto ang pangyayari po dito kay Yusek Cabral. At maaari ay nananangis yung pamilya nila. Ukol sa bagay nito. Pero siyempre, yun nga po ang ating sinasabi, maraming katanungan sa isipan ng ating mga kabayan, Sen, sa pangyayari ito. At hindi naman natin maalis yan. Kasi, ang mga katanungan na yan ay patuloy pang dadami siguro. Dahil alam naman natin, si Yusek Cabral ay dating nagsilbi sa DPWH. At alam din natin, very sensitive yung kanyang posisyon.
ay mag-agree sa katotohanan na yung kanyang posisyon na yon ay masyadong maraming naglalaman yun ng maraming impormasyon tungkol sa kung paano inilalatag ang mga proyekto ng ating pamahalaan. Kasi DPWH ito, Jen, Nelson. Opo, USEC for planning po siya. Oho. At hanggang sa maalala ko, mula nung ako ay naging chairman ng Blue Ribbon Committee, ay talagang halos umiikot sa kanyang opisina yung mga unang katanungan dyan. Opo. Lalo na yung mga proponents ng projects, kung paano nilalatag yung mga tinatawag na, kung paano pinalalaki yung mga pondo, kung paano binabahagi. Talagang yung opisina niya ang nakatutok dyan. Oho, tama. At maliban pa dun sa tinatawag nating mga applications. Siya yung umahawak kasi yung mga applications. Ganun mo ba? Oho. So siya yung nakakaalam kung ano yung mga coordinates Yun. ng mga project. Oho. Kung talagang gugustuhin niya na sabihin kung nasaan Oho. ang mga coordinates ng lahat ng projects, lalong-lalo na yung pinag-uusapan noon na flood control, siya talaga ang bukod na opisinang nakakaalam ng lahat ng mga sensitibong impormasyon. Nasa opisina po niya yun, no? Ngayon, dahil nga sa kahalagahan ng opisina niya, nung kasagsagan na nagtatanungan tungkol dyan, ay nagbitiw nga siya. Oho. At mula doon ay wala namang masyadong ginawa na yung Blue Ribbon Committee. At marami nga nagtataka, ba't ganon? Oho, oho. Gayong siya yung pinakamaraming nalalaman dyan, parang wala lang. Oho. Pagkatapos, maraming nagsasabi na nakakuha ng mga impormasyon na maaaring makapagbigay ng kung ano-anong related na Oho. mga ibang tatalakayin at maaaring ma-involve yung maraming tao. Kaya siguro ngayon, kung mo nangyari yan, talagang aasahan mo na babangon ng mas maraming tanong. Opo, maraming talagang tanong. Na mas maraming tanong ngayon kaysa kasagutan. Oho. Nakakalungkot yung nangyari dyan. Ako, unang-una, dahil kakilala ko naman siya, sa trabaho ko sa Congress noon sa mababang kapulungan hanggang sa maging senador ako, may pagkakataon talaga na nagkakausap sa mga hearing. Opo. Kaya kilala ko naman siya ng personal. Ayun, oh. Kaya hanggang sa ako'y maging Blue Ribbon Committee, nasama nga siya sa unang mga pagtatanong dahil nga sa sensitibong pwesto niya sa DPWH. Oho. Opo. O ngayon, nangyari nga ito, inaasahan natin na marami talaga yung magdududa Tama. sa nangyari sa kanya. At lalo pa nga, naalala ko, di ba, dapat nakatakda siya humarap sa ICI. Sa ICI noong December 15. Tapos hindi rin siya pumunta, no? Kasi nakarating. Oo. Wala rin pasabi kung pupunta o hindi. Kung maalala ninyong dalawa, naging guest natin. Si Kong Lian Libiste po. Si Kong Lian, anak ng aking kumare. Opo. At mula sa kanya ay nagsabi siya rito at dito niya unang inilahad Yes. na meron siyang nakuha ang mga sensitibong impormasyon na binigay mismo ng opisina ni Secretary Yusek Cabral, bago pa nangyari Opo. itong pinag-uusapan natin. Opo. At nung hinahanap na rin yung computer, hindi na makita yung computer. Oo. ganun mo- Ngayon, sinasabi mo kanina na may binanggit ang ombudsman na ano sabi niya? Yung mga gadgets Pinapasecure. ay secure. Oho. Yung Cellphone. text. Yan. Kasi sa forensic investigation, baka, ano ba ang tanong? Kasi kung may katagpo ba siya doon, siya lang ba ang kusa na tumambay doon? Bakit, ang tanong bakit dalawang beses pa siyang bumalik doon sa nabanggit na lugar? Bakit ang ombudsman ang nagsabi noon? Siguro kung ombudsman ang nakuha ng reaksyon, diba dapat pulis? Oo nga, no? Dapat kasi siguro yung mga investigador. Opo, yung mga pulis. Kasi kung hahanap ka ng lead, halimbawa, pero ipaalam niya sa mga mga partido ni Yusek Cabral. Opo. Sa tingin ko, hindi yung ombudsman ang nagpapanukala ng ganun, kundi yung mismong mga investigador na nagsisimula para malaman ang mga katotohanan sa pangyayaring ito. Diba? Malamang SOP naman sa mga pulis. Siguro nakuha lang ng reaksyon ng reporter, si Ombudsman Rimulya. Ano nga? Pero doon sa punto lang, aspetong legal lang, may epekto ba ito sa kaso, sa kontrobersya ngayong ating kinakaharap? Kung legal aspect lang po, walang kasi ang tanong nila ngayon, di ba, ano magiging epekto nito sa iskandalo ng flood control?
ang magiging maraming epekto sa tingin ko kasi nga yung sa dami ng mga impormasyon na dapat sana ay nailahad niya o naikwento niya, maaring yung iba ngayon ay hindi na makikita. Ayun. Di ba? Opo. Maaring tamaan naman ng mga impormasyon na yan ay medyo nagsasaya siguro. Ayun. Oho. Kaya kung tatanungin mo kung anong magiging epekto niyan, merong nalulungkot talaga, merong nagsasaya. May lihim pa na, well, tama kayo Kasi sir. Opo. yung mga dapat na maibahagi, alang-alang doon sa ikalilinaw ng sino ba talaga ang nagpasimuno niyan. Kagaya ng binabanggit natin dito. Opo. Palagi natin binabanggit. Sana sa lalong madaling panahon, makita natin kung sino yung mga masterminds, hindi ba? Opo. Ngayon, isa sa epekto, baka mahirapan kung paano maituturo lahat yun, di ba? Dahil sa pagkawala Kung ni Joseph tatanungin Cabral. mo ako, kasi simpleng-simple lang naman, mas maganda, maraming magkukwento, maraming mapagkukunan ng impormasyon, Opo. pero sa nangyaring ito, maaaring mapigilan yung iba. Pero sa kasaysayan naman, kung minsan, meron tinatawag na yung twist of fate. Opo. Sa ibang pagkakataon, bigla na lang lilitaw naman yung mga ibang, kasi mag-iiwan naman ng bakas lahat Tsak po yun. Di ba? Oho. Hindi naman iisang tao lang siguro nakakaalam sa kanyang opisina. Mga ganon. Well, anyway, ako naniniwala naman sa makabagong kaparaanan ng investigasyon ngayon sa part ng Baguio PNP at ng Cordillera, tsak, magkakaroon ng malalimang investigasyon siguro, Sen. Ano talaga naging dahilan ng naging kamatayan itong si Jose Cabral? Hindi lamang yung kamatayan niya mismo, kung hindi yung epekto ng pagkawala Ayan, niya. opo. Kasi nga, nawala siya habang hindi pa ganap na natutukoy ang lahat ng dapat matukoy. Oho. Habang naglalaro pa sa isip ng mga mamamayan natin, saan na ba patungo yung mga investigasyon na yan? Ayan. Bakit Opo. nangyari itong ganito? Oho. Di ba? Oo. Pero pagtataka ko na sa mga, tama ba yung video footages, bakit binalot siya ng plastic? Parang ano yun? Parang foil? foil na hindi ko alam eh. Di ba? Ano kayang nangyari doon? Ipakita mo nga direct. Ayan, yan, no? Bakit siya kaya binalot ng foil, ano? Paano niyo naman alam na foil yan? Yun po, iba siya, no? Ako, hindi ko alam kung ano yan eh. Parang- Baka yan naman talaga yung ginagawa SOP? ngayon eh. Parang isipin, para i-preserve po yung bangkay. Parang hindi naman... Well, parang ngayon lang ako nakakita ng gano'n. Ano, na-accident, bumagsak eh. Yung body bag, ano? O yung... Ano ba, body bag lang ba yun o... Ayun, no? Kasi parang binilot siya, no? Di ba? O body bag ba yung ginamit sa kanya? Well, anyway, no, nagtaka lang ako doon sa nakita nating paraan. Ay, no. Ang sabi naman ni Kong Lian Lebiste Oo. tungkol dito sa pagkamatay ni Jose Cabral, ang sabi niya sa kanyang Facebook account, yung una niyang post ay may listahan sa computer ni Yumaong Jose Cabral ng lahat ng proponents ng DPWH insertions. Okay. May iilang may kopya nito. Kung lumabas lang ito, tapos na ang mga investigasyon. At sinundan niya after 7 hours, ang files ni Jose Cabral ay inaprubahan ng DPWH na ibigay sa akin noong September 4. Ipinakita ko ito sa ICI noong November 18 at 19 at sa Ombudsman noong November 26. May kopya rin ang DPWH nito. Pero mukhang sabi ng ICI, wala silang kopya nito no? Nakita lang nila. Kaya nga humingi siya ng kopya kay Oo. Ano binabanggit mo, Nelson, na si mismong si Kong Lian ang nagbigay ng mga sinasabi mong pangalan ng proponents? Yung galing Yung nakuha niyo po sa computer. Oo nga. Dahil nakakuha si Kong Lian ng kopya noon, Opo. ibinigay niya sa Hindi ICI. po, ipinakita lang. Pinakita. Nung humarap siya doon, ipinakita At niya. ang hingi nga raw ng kopya. Kasi wala na silang kopya pala noon. Noon pinakita niya, meron ba kayong kopya nito? Nagtataka nga sila, walang kopya. Oo. Pero binigyan sila ng kopya. Binigyan daw po, doon natin na-interview nito, Sen, binanggit niya, nagbigay siya ng kopya doon sa ICI. Yun po yung sabi ni... Total, tinitindigan naman ni Kong Lian. Ibig sabihin talaga, binigyan ng kopya ang ICI. Oh, yes. Sa mga Oo. tweet, Oo. alam ng ICI kung ano yung nilalaman ng computer. Well, Dahil nabigyan na sila ng kopya. maaaring ganun daw po. At nabigyan din ng DPWH. May kopya May kopya na rin po ang ni DPWH. PWH. Yung original na copy, nasa kanila pa. May mga lumalabas ng angulo doon sa computer na may mga typo error. Kaya, mahiwagang computer. Kaya nga... Kaya lang, ang magiging problema kasi dyan, alam mo, kung pinag-usapan natin ay usaping legal, Opo.
Sino magpapatunay niyan? Authenticate, ano? Yung authentication kasi ay bahagi ng pagbibigay ng probity sa isang nakakalap na ebidensya. Yes po. Oh. Kaya pagka ikaw ay may-ari ng ganong kasulatan o anumang klaseng ebidensya, lalo na kung documentary evidence, Opo. authentication ang pinag-uusapan eh. Karaniwan, maaaring ang isang dokumento may pirma ka, so ipipresenta ka sa harap ng korte at tatanungin ka, ikaw ba ang gumawa nito? Ayun, oh. Ikaw ba naglahad dito? Ganon. Opo. Meron kang pirma nakalagay rito, pirma mo ba ito? Yun ang authentication eh. Opo. Ngayon, kung halimbawa, listahan lang ang nakita, ngayong wala na si Jose Cabral, sino mag-authenticate ngayon na siya na ang may-ari nung nakasulat doon sa computer? Kasi kahit na laptop niya yun, maaaring sasabihin lang ng iba, oy, naglagay lang kayo dyan. In-insert nyo lang yan Oo. dyan, ng mga files na yan. No? So, ang pinag-uusapan natin dyan, yung technical issue ng authentication, doon medyo magkakaroon ng problema dyan. So, yun pala yun. No? Sa akin lang, opinion ko lang ito. Maring nagkamali ako, pero sa experience ko bilang isang abogado, dyan, Opo. yan ang medyo problematic. Yung area na yun. Opo. Maliban na siguro kung may mga personal secretary siya, Nelson, ano? May magsasabing, Sabi yan ay talagang ano. kami po ang nag-save niyan, kami ang gumawa niyan. Yung sinasabi nating pwede rin naman patunayan yung mga digital traces sa liban. Ayan, isa po yan. Oh. Kaya naman, hindi mo na mabubura yan eh. Opo. Di ba, pangkaraniwan, pagka meron kang communication galing sa cellphone mo, ano, Ayan. ayan naman, pwedeng sabihin ng korte na kahit di mo patunayan yan eh, we can take judicial cognizance na by technology, talagang galing sa'yo yan. Di ba? Ayun. May mga forensic investigations. Oo, yung mga ganyan. Tama. Ay, no. Well, again, sana magpakaingat po ang Baguio City PNP ang Cordillera sa bagay na ito. At yung maraming tanong sa isipan ng ating mga kabayan, Sen, ay unti-unti masagot sa pamamagitan ng malalimang investigasyon po nila. Kasi maraming tanong talaga yan. Bakit siya pumunta ron? Sino ba yung kausap niya ron? Ayan. Di ba? Pangkaraniwan kasi kung may kausap ka, ba't ka naman pupunta doon sa bangin. sa bangin o kaya sa tabi ng ilog? Di ba? Tama po. Ang isa pa kong ipinagtataka ng iba, mismong si Jose Cabral ang nagsabi sa isang panayam noon pa na siya ay may phobia sa heights. So, ibig sabihin, hindi niya kaya, oo, Hindi siya, takot siya sa matataas na, tapos matataas na lugar.